Ruth, ika-4 na kabanata. Si Boaz ngay sumampa sa pintuang bayan at naupo siya roon. At narito, ang malapit na kamag-anak na sinalitan ni Boaz ay nagdaan sa lalaking yaoy sinabi niya, "Oy, Kwan, lumiko ka. Maupo ka rito." At siya lumiko at naupo. At siya'y kumuha ng 10 lalaki sa mga matanda sa bayan at sinabi, "Maupo kayo rito." At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak, "Pinagbibili ni Naomi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. At aking inisip na ipahayag sa iyo na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin, ay tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin, ay saysayin mo nga, upang matalastas ko. Sapagkat wala nang tutubos na iba paliban sa iyo, at ako ang sumusunod sa iyo." At sinabi niya, "Aking tutubusin." Na magkagayoy sinabi ni Boaz, "Anumang araw na iyong bilhin ng parang sa kamay ni Naomi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana." At sinabi ng malapit na kamag-anak, "Hindi ko matutubos sa ganang akin. Baka masira ang aking sariling mana. Iyon ang aking matuwid ng pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos." Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit, upang patutuhanan ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak at binibigay sa kanyang kapwa, at ito ang paraan ng pagpapatutuo sa Israel. Sa gayoy, sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, "Bilhin mo sa ganang iyo." At hinubad niya ang kanyang pangyapak. At sinabi ni Boaz sa mga matanda at sa buong bayan, "Kayo'y mga saksi sa araw na ito, na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, at lahat na kay Chelion, at kay Mahlon sa kamay ni Naomi. Bukod dito ay si Ruth na Moabita na asawa ni Mahlon ay aking binili na maging aking asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang dako. Kayo'y mga saksi sa araw na ito." At ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, "Kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel. At maging makapangyarihan ka sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. At ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Fares, na ipinanganak ni Tamar kay Judah, sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaeng ito." Sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth at siya naging kanyang asawa, at siya sumiping sa kanya at ipinagpaglihi ng Panginoon, at siya nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng mga babae kay Naomi, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka biniyaan sa araw na ito, na mawala ng isang malapit na kamag-anak, at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kanya, at siya'y mahigit pa sa iyo kaysa 7 anak." At kinuha ni Naomi ang bata at inihilig sa kanyang kandungan, at siya naging yaya. At nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, "May isang lalaki na ipinanganak kay Naomi," at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai
na ama ni David. Ito ang mga lahi ni Fares. Naging anak ni Fares si Hezron. At naging anak ni Hezron si Ram. At naging anak ni Ram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Nahason. At naging anak ni Nahason si Salmon. At naging anak ni Salmon si Boaz. At naging anak ni Boaz si Obed. At naging anak ni Obed si Isai. At naging anak ni Isai si David.